What's up guys, it's me again, Junji Extreme. So yun guys, ang content natin, isa to sa pinaka-controversial topic is all about steroids or enhancement. So is it really worth it or not? If you're planning to use it, you should watch this video first, or sa mga beginners dyan na gustong gumamit. Maraming sasabi, bakit itong topic na naman? Kasi guys, itong topic na to is ito yung parang paulit-ulit. Diba, paulit na tinatanong, kahit sa mga nagko-comment, nagme-message sa akin. Kaya yung mga clients ko nagtatanong, Coach, okay lang ba na gumamit tayo nito or hindi? Ganyan. Una guys, karami nang gumagamit ng enhancement. Ito yung mga talagang gustong palakin yung katawan nila. Like, they really need to maximize yung potential nila, yung potential ng katawan nila, yung potential ng gains nila. The thing is, there's a catch guys, if gagamit kayo ng enhancement. Marami siyang mga long-term effects na madadala nyo. Diba na-remember nyo guys, if sa mga older subscribers natin, na nagka-issue kami ni coach ng bayan, si Coach Tolentino, if natural ba ako or hindi. I just used guys yung enhancement for almost like 1.5 years lang yung paggamit ko nun. That's the time na nag-compete lang tayo, diba? So I used it guys, grabe nakita ko talaga yung growth, sobrang bilis within just few months. Grabe talaga yung improvement, especially pag on track talaga yung macros nyo, yung routines nyo. Then yung prepping talaga for competition, nakita ko talaga yung improvement ng katawan ko. First, I never seen myself na sobrang laki talaga. Hindi ko nakala na naabot ako ng 89 kilos, ganyan, almost 90 kilos. And then, sobrang bilis talaga. Like, I can see the growth in my body. And sobrang lakas ko sa gym, yung pump, sobrang sarap. The thing is, guys, nakita ko yung side effects niya. Yung side effects niya, ito guys, nakita nyo, is I'm still, dyan yung pimples na yan. Isang side effects yan ng paggamit natin ng enhancement. And, once gumamit tayo ng enhancement, guys, gumawa ko ng video na gumagamit talaga ako. Like, pero to be honest guys, gumamit lang ako ng enhancement dun nung first time nag-try mag-compete tayo, 'di ba? So, ngayon I'm very open with that topic. Maraming tatanong, are you using it? So, dati nung gumagamit ako, is yes, palagi kong sinasabi, yes, gumagamit ako. Actually, gumawa pa ako ng video kung ano yung mga medicine ko, paano yung intake, pero pina-delete yun nung dating sponsor natin kasi mas maraming mag-curious na gumamit if gawin ko yung video na yun. At least ngayon alam na nila. Pero ngayon is 2 years na ako walang enhancement, walang supplements guys. 2 years na ako walang enhancement. And magtatanong kayo if may plan pa ba ako mag-compete. Wala na guys sa ngayon. I just want to get healthy. Kasi guys, yung enhancement and kahit yung yung pag-compete, yung prepping, yung bodybuilding is not really healthy guys. Lalo na if nandun na kayo sa top gear eh. If kung gusto nyo talaga na sumali sa mga pangmalakasang competition sa bodybuilding, you need to level up eh. Hindi pwede yung dun ka lang sa natural palagi, yung dito ka lang palagi. You need to level up if gusto mo talaga yung pang-extreme talaga na competition. So dun na pumapasok yung enhancement, yung steroids, marami pang iba dyan. And actually, marami akong nakilala guys na grabe yung yung medicine nila. Umaabot 7 to 8 lahat. 7 to 8 medicines, sabay-sabay yan. Marami talaga siyang side effects. Lalo na yung yung buhok. Isang side effect yan, ninipis yan. And then, yung stress level nyo, yung lagi kayong stress, kahit kaunting lang, palagi kayong nag-stress. Kasi, palagi kami nung nag-aaway kasi kahit kaunting lang, like, palagi akong stress. So, palagi akong stress. Then, yung pimples, isa rin yan. Kasi guys, if mag-enhance kayo, if plan nyo mag-enhance, make sure yung pagkain nyo talaga sobrang linis. Kasi pagpasukan nyo yan ng oily, yung fatty foods, talagang lalabas yung pimples nyo. Maraming pimples yung lalabas. Diba? And then, lalabas. And then, to be honest guys, nung nag-compete ako, hindi siya masyadong healthy talaga. Like, very stressful sa katawan, sobrang pagod ng katawan. So, shoutout sa mga bodybuilders dyan. Hindi talaga like, it's not very easy to prep up. Hindi siya sobrang dali guys. Sobrang hirap. Kaya yung ginawa ko guys ngayon, yung kahit dalawang competition lang yung sinalihan ko, like pinaprint ko talaga, dinisplay ko sa gym kasi very proud guys na kahit makasurvive lang until competition is sobrang laking achievements na yun, diba? Kasi guys, hindi sobrang hirap, lalo na yung peak week talaga, yung tatanggalin yung tubig, very dehydrating, dehydrated kayo, sobrang weak ng katawan nyo, and then boom, ipapakita nyo sa stage for how many minutes lang, diba? Solo posing, tapos yung comparison, diba? So yun, extreme level na yun, like if gusto nyo talaga dun sa top gear, gusto sumika, gusto nyo sikat kayo sa gym kasi sobrang laki nyo, gumamit kayo ng enhancement. Pero, if lifestyle lang yung gagawin nyo, like gusto nyo lang mag-gym, gusto nyo lang maging fit,
huwag na kayo gumamit guys. Kasi halimbawa ako ngayon, wala na akong planong mag-compete, gusto ko lang maging healthy, ganun. Pero still, makikita nyo pa rin yung bakas, di ba? Parang yung side effects nung enhancement. And kahit sa health nyo guys, kahit ako guys, to be honest, sabihin ko, hindi siya healthy talaga, lalo sa internal organs natin, sa kidney, sa liver, di ba? So ngayon, ako na kahit hindi na ako mag-compete, irreversible na yun yung side effect niya. So make sure if gagamit kayo, meron talaga kayong nag-guide sa inyo, like alam niyo yung ginagawa nyo, di ba? So yun, make sure yung macros nyo. Kasi guys, to be honest, kahit kayo nag-i-enhance, if you don't know what you're doing, kumpleto kayo ng medicines, and then pero yung pagkain nyo, yung workout routine nyo, marami pa kayong bisyo, wala rin eh. Kasi kahit kayo naka-enhance, you also need to work harder and harder. Kasi sa maraming sasabi, naka-enhance, sobrang bilis ng improvements. Pero guys, you also need to work hard. Walang shortcut dyan. Diba? Hindi ibig sabihin na mag-aano kayo dyan, magpapasok kayo ng medicine sa katawan nyo, sobrang bilis ng pagtubo nyo. Hindi guys, kailangan times yung trabaho nyo sa gym, then yung macros nyo, yung pagkain nyo. Diba? Pero long-term effects guys, it's not really healthy talaga. Kaya para sa akin, it's not worth it if hindi naman kayo mag-compete and you're not going to enter professional bodybuilding. So maraming talaga, one reason rin kung bakit maraming nagtatry is yung curiosity. Kasi ako rin guys, curiosity. Kasi ako na-maximize ko na kasi yung natural body ko eh. So sa mga natural dyan, may makikita yung malaking natural, yun na yung maximum na parang yun yung pinaka-max ng katawan nyo. Na-reach nyo na. Like, you will hit this plateau na kahit anong gawin nyo, kahit anong bulk na gawin nyo, kahit anong cuttings, hindi na kayo lalaki. Hanggang ganun lang kayo. Hanggang doon na lang kayo. Pero, there's a catch. Medyo mas healthy kayo compare sa mga gumagamit. Yes, to be honest. It's not, competing guys, is not healthy, to be honest, at all. Sa katawan, physically, mentally, emotionally, kahit lahat. Affected talaga yan eh. Maraming mga bodybuilders dyan na nahirapang makahanap ng relationship kasi nga 'di ba kasi if you're dating a bodybuilder, kailangan talaga mahaba yung pasensya mo eh. Dapat isa ka rin sa very supportive ka sa partner mo sa pag-gym niya. Kasi if a bodybuilder, expect na full time yan talaga. Nasa gym yan. Almost halos everyday nasa gym yan. Gym. Din yung pagkain, minsan lang kayo kumain sa labas kasi kailangan on track yung pagkain, 'di ba? But it's actually lifestyle. Lifestyle talaga yan. Gym is not just for leisure time. It's also lifestyle. Gawin yung lifestyle until you get gawin yung lifestyle and healthier. Focus on your health. Kasi nga sabi nila, health is wealth talaga. Ngayon, 2 years na ako walang enhancement and magtatanong kayo if I'm willing to get back on using it. Para sa akin, hindi. I just want to get that fit. See? The gains are still there. And, yung i-maintain na lang natin yung fit na katawan. And gusto ko mag-focus sa health natin. And enjoy lang natin yung fitness. Kasi yun nga, fitness is to get fit. Diba? Base experience ko. If sobrang laki yung katawan nyo, hindi ma-attract yung chicks sa inyo eh. Patatakot na yun. Mostly lalaki talaga yung magko-compliment sa inyo. Bihira lang ako merong mga babae nagsasabi na, grabe, ang laki ng katawan mo. Pero parang konting, like, X sa kanila yan eh. Gusto lang nila yung saktong fit lang. Like 6 abs, parang paano lang, bench body, ganun. Hindi yung parang sobrang extreme talaga, di ba? So, kung isang reason nyo rin to attract girls, isang tip ko lang is huwag kayo masyadong magpalaki. Sobrang laki talaga. Pero if gusto talaga yung extreme, yun, pumasok kayo dun. Pero kung lifestyle lang, I don't really recommend, guys. So yun guys, comment down below lang kung ano yung mga katanungan nyo dito. Kasi sasagutin natin ang gagawin natin ng vlog yan. So yun guys, thank you so much for watching. Again, work smart. Don't just work hard, work smart. Okay, guys.